sa'yo? Bakit hingal na hingal ka? Isarado mo ang pinto. Ilock mo. May humahabol ba sa'yo? Teka, tatawag tayo ng Huwag! pulis. Bakit? Sinong humahabol Hindi sa'yo? ko alam. Akala ko kasunuran ko lang isang naglalakad. Tapos, Venus? biglang may narinig akong umuungol. Boses na parang halimaw. Ano? Paglingon ko, wala akong makitang tao, Mariel. Kung hindi, Kundi ano? isang malaking anino. Ha? Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutang mag-subscribe sa ating channel. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Mahirap paniwalaan ang kwento ni Venus. Pero sa itsura nitong namumudla at hingal sa pagtakbo, sapat na para isiping may humahabol nga sa kanya. Si Venus, ang hipag ni Mariel. Madalas itong umuwi ng alanganing oras. Kasama daw ito sa trabaho niya bilang alahera. Pero 2 taon na itong nagtitinda ng mga alahas. Pero ni isa, wala siyang nakikita. Bakit hindi siya inaalok nito para bumili? At hindi niya naman natatanong. Byuda na si Venus. Asawa ng namayapang kapatid ni Norlan. Dahil maayos naman ang kanilang pagsasama sa iisang bubong, hindi na ito umalis ng magbyuda. Madiskarte si Venus. Kahit kailan, hindi ito umaasa o nagpapabigat sa kanilang mag-asawa, lalo na pagdating sa pera. Kung minsan, ito pa nga ang nagpupuno ng pangangailangan lang pinansyal. Tcharan! Giant pizza, soft drinks, and fries. Treat ko yan sa inyo. Lalo na sa pinakamaganda kong pamangkin. Wow! Paborito ko po yan, tita. Siyempre, alam ko. Kaya ako nga binili yan ng merienda. Nasasana yung pamangkin mo, Venus. Kung ano-ano yung binibili mo. Baka mamaya niyan, wala ka nang naiipon para sa pag-aaral ng pamangkin ko, ha? Madali lang naman kumita ng pera. Sa panahon ngayon, hindi na usong ipon. Anong silbi ng ipon kung bukas mamamatay ka na? Kaya habang buhay ka, magpakasaya ka. Enjoy life, kumbaga. Naghanda ka ng ganito kasarap na merienda, pero wala ang anak mo. Iniwan ko muna sa mga lola niya. Ang dami ko kasing ginagawa. Mabuti doon, naasikaso siya. Mukha yata nga nakarami ka last night, ha? Bongga yata pakain mo ngayon. Nakarami? Nang nabentang mga alahas. O, di ba? Yun ang inaalok mo, kaya umuuwi ka. Gabi na. Oo. Talagang nakarami ako ng benta kagabi. At hindi lang yun mayayaman pa ang mga bumili sa akin. Kaya sige na, kain na. Uubusin nating lahat ito. The best ka talaga, tita. Galanteng magbigay si Venus, kaya naman paborito siya ni Lainey, ang 14 na taong gulang anak ni na Marlon at Mariel. May anak din si Venus na halos kasing edad ni Lainey, pero pinapaalaga ito sa mga lola. At ang alam ni Mariel, regular na nagpapadala si Venus ng pera doon. Minsan, ipinagtataka ni Mariel kung bakit mas pinipiling mag-stay ni Venus sa bahay gayong wala naman dito ang kanyang anak. Bakit hindi nito pinipili na samahan ang anak? Marahil mas komportable siyang manirahan kasama sila at mas nakakapagtrabaho na walang inaalaga ang anak. Nagmamadaling bumaba si Mariel. Barado pa rin ang banyo nila sa kanilang kwarto.
bakit ang dami yatang bagay sa bahay na yun na hindi naaasikaso ng kanyang asawa. Ay! Mariel, saan ka pupunta? Magbabanyo. Nandito ka pa? Akala ko ba aalis ka? Paalis pa lang. Bakit pa bumaba ka? May banyo naman sa taas. Eh, barado nga, di ba? Nung isang araw pa, hindi mo pa inaayos. Tabi na muna dyan. Kanina pa sumasakit ang pantog ko eh. Ay, ano ba yan? Ano nangyayari sa'yo? Ang sakit lang naman ng tiyan ko. Nag-LBM ako. Tiyagaan mo muna ang banyo sa itaas. Papasok uli ako sa loob. Teka! Umalis ka na dyan. Hindi ako makapag-concentrate. Oo na. Huwag ka na munang aalis ha. Hintayin mo ako. Kuha lang ako ng gamot. Kapag may nararamdaman na ang asawa, natataranta na si Mariel. Kompleto ang laman ng kanyang medical kit. Personal niyang inaalagaan ng kanyang pamilya. Lalo na kapag may sakit ang mga ito. Lahat ng oras ay itinutuon niya sa kanyang mag-ama. Nakalimutan niyang pagbanyo. Kailangan niyang unahin ang kanyang asawa nang makuha ang gamot para sa asawa. Dali-dali siyang bumalik sa baba, ngunit wala na si Norlan. Natigilan si Mariel, naalala niyang madalas itong ginagawa ng asawa. Maiwan lang niya sandali, pagbalik niya nakaalis na ito. Gano'n na kaabala ang kanyang asawa. Hindi nito ugaling umalis nang hindi nagpapaalam sa kanya. May kasama pang halik sa pisngi. Marahil dahil sa dami ng iniisip nito, kaya nakaligtaan niya na sa edad nila at sa tagal ng kanilang pagsasama ay paaalalahanan pa niya gayong pareho naman silang abala sa kanilang ginagawa. Ngunit muling naulit ang nangyari. Lenny, nagpaalam ba sa'yo papa mo? Ang taong yun talaga. Bigla na lang nawawala. Umalis na po, Mama. Ay, saan siya pupunta? Akala ko ba sabi ng papa mo, kapag day off niya, dito lang siya sa bahay para makabawi siya sa pahinga niya. Napansin ko lang, ilang day off na, lagi siyang lumalabas, hindi nagpapaalam. Baka po tinutulungan si Tita Venus. Saan? Sa pagtitinda ng alahas? Naku anak, anong alam ng papa mo sa alahas? At saka, bakit niya samahan ng Tita Venus mo? Para po makarakit si Papa. Kilala ko ang papa mo. Wala siyang tiyaga sa tinda-tindang yan. Ma, bakit po lagi silang magkasama ni Tita Venus? Sabay pa silang umalis kanina. At saka, yun po yung narinig kong usapan nila, Mama. Anong usapan? Mauuna daw pong papasok si Tita Venus. Tapos susunod na lang daw po si Papa. Para hindi daw po halata. Ano? Aalis din pala si Venus. Buong araw na hindi ito lumabas ng kwarto dahil alam niyang natutulog ito at nagsiselfone. Pagsapit ng gabi, lumabas ito upang puntahan ang mga kausap na customers. Napaglokohan niya ng mga alahas na pabuntong hininga na lamang si Mariel. Kasama ito sa obligasyon niya bilang naiwanan sa bahay. Gabi na iwala pa rin si Norlan. Pwede niya ngayon pero wala siyang dapat na ipag-alala dahil walang bisyo ang asawa. Dinadalaw na siya ng antok nang dumating ito. Hindi niya napansin. Nabasa na ang buhok nito at parang bagong bihis. Iniabot niya ang ibinigay na sobre ng asawa. Ano to? Pera. Lumalabo na yata ang mata ng asawa ko pag sa pera. Huwag kang pilosopo, Norlan. Alam kong pera to. Pero bakit ang laki ng bawas? Halos kalahati. Oo, kasi... Ay nako, masisira ang budget natin ito. Katapusan ng buwan ngayon, no? Ang daming bayarin. Sa kuryente, sa tubig, ang wifi, hindi pwedeng maputulan dahil nag-o-online class ang anak natin.
Yun na muna ang unahin mo. Susubukan kong mangutang sa Oragon Sikap ni Malin. Yung katrabaho ko. Nakabangon na tayo sa utang na yan eh. Magsisimula ka na naman. Tapos tuwing katapusan, puros bayarin. Lalong walang matitira sa sasahurin mo. Yun na nga eh. E di tipirin mo yan para magkasya. Konting higpit lang muna ng sinturon, Mariel. Babawi ako sa susunod na buwan. Ano bang binayaran mo? Saan napunta ang kakulangan nito? Ano ba, Mariel? Ako ang nagtatrabaho. Di ba ako pwedeng gumasos ang sarili ko sa pangangailangan ko? Norlan, hinihingi ko lang ang paliwanag mo dahil alam mo kung gaano kahirap mag-budget dito sa bahay. Huwag ka magalit. May umutang sa akin. Ay, susme. Yun na naman pala eh. Bakit nagdadalawang isip ka pang sagutin ang tinatanong ko? Akala ko kung saan napupunta yung pera. Magbabayad naman siguro yon bago magkatapusan. Ang gigibuhon ko. Di, ihabol na lang natin yung ibang bayarin. Ay, nako. Kung saan-saan tuloy napot ang usapan natin eh. Ewan ko ba, Norlan? Napapansin ko. Parang nagbago ka na. Ha? Hindi, ano ka ba? Huwag mong sabihin yan. Huwag mong kalimutan, Norlan. Magandang trabaho ko noon. Malaki ang sweldo ko. Pero pinahinto mo ko dahil gusto mo, kayo lang ni Lenny ang aasikasuhin ko. Kagustuhan mo lahat ng to. Ayos lang kasi mataas ang sweldo mo at kaya mong gastusin lahat dito sa bahay. Noon nga lumalabas pa tayo tuwing day off mo. At nakakabili pa tayo ng personal na gamit ng mga anak natin. Nagtataka ko, nitong mga huling araw, laging kulang ang intriga mo sa akin. May naririnig ka ba? Pasensya na, asawa ko. Ha? Ay, pupunan ko lahat ng pagkukulang mo, Norlan. Importante sa akin ang pamilya. Pero alam mo ang mangyayari kapag nalaman kong niloloko mo ko. Ha? Ano bang niloloko? Gagawin ko ba yun sa'yo? Sana nga, Norlan. Sana nga. Hindi maipaliwanag ni Mariel ang nararamdaman. Sa tagal ng pagsasama nila ni Norlan, noon lamang sumagi sa isip niya ang pagdududa. Pero marami itong napapansin sa mga red flags ng asawa. Pero anuman ang kaya nitong gawin para saktan siya, alam niya kung gaano siya kamahal ni Norlan. Ilang taon bago niya ito sinagot at tinanggap ang pag-ibig na inaalok nito sa kanya. Mula noon, hindi niya pinagsisihan na nagpakasal siya dito kahit buong angka ng kanyang pamilya ay tutol sa kanya. Samantala, magkasamang muli sina Benos at Norlan. Pinagtatawanan ni Benos ang bilas para naman itong basang sisiw na nagsusumbong sa kanya. Bilib din siya sa relasyon ng mag-asawa, matibay at nagmamahalan. Sino ba naman ang mag-iisip na lulukuhin ang isang katulad ni Mariela? Unang makilala niya si Mariela, tanggap niya at wala siya sa kalingkingan ng babae. Maliban sa maganda ito, napakasipag pa. Maliban sa pagkataon ni Mariela at sa estado nito sa buhay, hindi niya alam kung saang lugar ito nanggaling. Hindi niya alam kung sino ang pamilya nito at kung kagaya ni Mariela, nasa syudad din ito nakatira. Magaling makisama si Mariela kumpara kay Venus. Kahit anong klaseng ugali nito ng mga kapitbahay nila ay nasasakyan ni Mariela. Kaya noong mga oras na yun, may hindi pagkakaintindihan ang dalawa. Gusto niyang makatulong. Pasensya ka na, Venus, ha? Pati tuloy ikaw nadadamay sa problema ko. Norlan, kapatid ka ng yumao kong asawa. Hindi ka na iba sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag kay Mariela. Ayoko magsinungaling sa kanya. Syunga ka ba? Ay, Norlan, hindi lang naman ikaw ang may tinatago sa buhay. Lahat tayo, meron.
Sa tingin mo ba kung sasabihin mo lahat ng pagkakamali mo? O kaya naman yung gusto mo sa buhay? May intindihan ba lahat yun ni Mariel? Oo, maiintindihan niya ako. Kilala ko ang asawa ko. Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Pero, ako may problema eh. Hindi ko kayang sabihin kay Mariel. Ay di wag mo nang sabihin. Pero mag-iingat ka sa mga kilos mo. Hindi mo dapat saktan ng damdamin ng asawa mo. Salamat sa pag-unawa mo, Mariel, ha? Ayos lang sa akin. Hello? The best si Mariel, no? Ayoko rin namang maghiwalay kayo. Paano na, Venus? Ano bang tanong yan? Di tuloy ang buhay. Basta kapag may problema ka, nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Iba ang nasasabi ni Venus sa totoo niyang nararamdaman. Sa trabaho niya, ayaw niya siyang iniiwanan at naiiwan. Pero sabi nga, in every rule, there is an exemption. Iba na kapag pamilya ang pinag-uusapan. Hindi niya hayaang madamay ang pamilya ni Norlan at ni Mariel sa klase ng kanyang trabaho. Kaya niyang manira ng relasyon, pero hindi niya kaya ang sirain ang relasyon ng magbilas. Nawala sa isip ng babae ang tungkol sa problema ng mag-asawa. Pera muna ang uunahin niya, kasama niya ang regular niyang customer na si Alan. Ano ba? Dahan-dahan. Para ka mauupusan eh. Nakakagigil ka talaga, Venus. Ibang-iba ka sa asawa ko. Alam naman, ano ba? Pwede ba? Huwag mo kong ikukumpara dyan sa asawa mo. Pero dahil sa doble ang bayad mo ngayon sa akin, kahit ilang rounds, pagbibigyan kita. Hindi ako pwede magtagal. Hahanapin ako ng asawa ko. Sandali lang to. Teka lang. Takot ka naman pala Bakit sa ba? asawa mo eh. Iwan mo na lang kaya. Mataas ang sweldo mo ha. Pwede naman tayong magsama. Ha? Oh, bakit ka tumigil? Teka nga. Ayaw mo? Gusto mo lagi kang tigang? Hindi bagay sa asawa mo yun, no? Mainit ka sa kama, pero hindi ka niya napapasaya. Hindi ko siya pwedeng iwan. Mahal ko si Karen. Ayun naman pala eh. Bakit bumabalik ka sa akin? Dahil sadyang mapanukso ka. Kumbaga sa pagkain, kakaibang putahe ka. Walang maraming sahog. Pero pag tinikman, nakakatakam. Gusto ko yan. Ano bang hindi mo? Baka hanapin ka ng asawa mo. Bilisan na natin. Venus. Tanggalin mo na to. Parehong lupaypay ang dalawa sa pagpapakasasa sa kanilang mga laman. Pagkatapos na nangyari, para bang walang anumang bumangon ang lalaki. Muli niyang tinapunan ng tingin ang babaeng nakaniig. Mainit ito sa kama, pero pagkatapos parausan ay asawa pa rin niya ang kanyang hinahanap. Tiningnan ang orasan nang makitang 2 oras na palang ang nakalilipas. Binilasan niya ang pag-uwi. Ingat ang kilos at kunwari pagod sa trabaho. Ngunit pagdating sa bahay, hindi niya naabutan ang asawa. Laking pagtataka ni Alan dahil kahit kailan hindi lumalabas ng bahay si Karen. Samantala, gulat si Mariel sa eksenang naratnan niya pag-uwi. Naratnan niya ang isang babaeng nagsisisigaw sa galit. Hoy! Sino ka? Anong nagsisisigaw ka dyan sa tapat ng bahay namin, ha? Hoy! Ikaw! Kilala kita, ha? Palabasin mo si Venus! Magtutuos kaming dalawa! Hindi kita kilala. Ako ang may-ari ng bahay na yan. Public scandal yung ginagawa mo. Pwede kitang ipadampot sa mga barangay tanod. Ako? Ako ipapadampot mo? Kayo tong may atraso sa akin! Dahil sa inyo, kaya nasisirang pagsasama namin ng asawa ko! Kakasuhan ko kayo sa VAUSI! Miss, ha? Teka lang. Kung may problema ka sa amin, ha? Huwag mong idaan sa pag-iiskandalo.
Maghain ka ng formal na reklamo sa barangay at haharapin kita. At ang lakas naman ng loob mo, ha? Kung talagang wala kayong kasalanan, pues, iharap mo sa akin si Venus! Kung mas malaki ang kahihiyalang aabuti ng pamilya mo, lalo pa akong dadalhin ko dito ang asawa ko! Luka-luka ka ba, ha? Hindi kita kilala, miss. At isa pa, nananahimik kaming namumuhay dito. At sinong asawang tinutukoy mo? Kilala namin? Mga immoral! Mga sinungaling! Mga mapagkunwari! Tandaan niyo tong sasabihin ko! Darating ang karma! Masisira din ang pamilya niyo katulad na ginawa niyo sa pamilya ko! Tandaan niyo yan! Pasensya na po kayo sa panggugulo ng babaeng yun dito. Hindi ko ho siya kilala eh. Hindi ko alam kung anong pinaglalaban ng babaeng yun. Baka ho may sakit sa utak. Napailing si Mariel. Iba talaga ang panahon noon. Sa sobrang kahirapan, sa dami ng problema, marami na ang nawawala sa sariling katinuan. Pero bakit mukhang kilala ng mga taga roon ang babaeng nagwawala ng mga oras na yun? Siya lang ba ang hindi nakakakilala dito? Sa dami ng gawain na inaasikaso, nakalimutan na ang tungkol sa babae. Pagkatapos ayusin ang higaan nilang mag-asawa at ang silid ni Lenny, bumaba na siya para maganda ng makakain sa kanilang apat. Napansin agad ito ni Venus at iritado at himalang maaga itong lumabas ng kanyang kwarto. Puiset na babaeng yun. Oh, sinong kaaway mo? Ano yung hawak mo? Blatter sa barangay. Yung impaktang asawa ni Alan. Nireklamo ako. Yung babaeng sumugod dito nung isang araw. Asawa yun ni Alan? Bakit siya sumugod dito? Ano mga sinabi niya? Noon ko lang siya nakita. Asawa pala yun ni Alan. Nagsisisigaw siya dyan sa harap ng bahay natin. Kung ano-ano yung sinasabi, pati sa akin galit na galit. May binabanggit siyang immoral at naninira ng relasyon nilang mag-asawa. Ano bang problema ng babaeng yun? Kwan. Di ba nga kasi taga-bundok yun? At sobrang silosa? Ay teka, naalala ko. Pangalan mo ang binabanggit niya. Ay, naku. Sabi ko na nga, Be. Nakita niya kasi kami ni Alan na nag-uusap sa may tindahan. Alam kong galit yun. Kasi, ang talim ng titig niya sa akin. Akala ko nga susugurin ako at sasabunutan. Ay, napakasilosa talaga ng babaeng yun. Yun lang? Nag-usap kayo ni Alan tapos ganun na agad katindi ang galit niya sa'yo? Babaeng taga-bundok nga ni. Walang alam sa buhay dito sa syudad. Ilang taon na sila dito sa syudad? Mahigit na 5 taon. Ay, ano pa kaya mga paninirang sinasabi ng babaeng yun tungkol sa akin? Mariel, may mga sinabi ba siya? Yun lang ang naalala ko. Pero noon ko lang nakita ang asawa ni Alan. Hindi yun lumalabas ng bahay eh. Akala niyo naman uurungan ko siya? Makikita ng babaeng yun. Sisiputin mo bang patawag sa barangay? Oo naman. Hindi ako natatakot sa kanya, no? Magsiselo siya sa akin? Bakit? Akala niya ba papatulan ko yung asawa niya? Ew! Di ko kaya type yun. Teka. Magbibihis ako. Sasamahan kita sa barangay. Wag na. Ha? Wag na. Sigurado ka. Ayaw mo akong isama. Pwede kitang tulungang magpaliwanag. Ako ang tatayong witness mo. Ako ang nakakita at nakarinig sa lahat ng mga sinabi niya ng oras na yon. Kaya ko na to. At saka, bawal yatang sumipot kapag hindi imbitado sa barangay. Pero pwedeng magsama ng witness, di ba? Kung ikaw ang complainant, akong respondent, di ba? Parang hindi lang ito ang unang beses na inimbita ka sa barangay. Baka naman, suki ka ng lupon. Oy, hindi Mabait kaya ako. Dapat nga magpasalamat pa yung babaeng yun sa akin. Dahil ako ang nagpupuno ng pagkukulang niya sa asawa niya. Ha? Eto naman, biro lang. Ay, malulusutan ko to. Huwag ka mag-alala.
Nawala ang ngiti ni Mariela kahit na biro. Hindi ito ang Venus na kilala niya. Pino ito kung magsalita at hindi niya maintindihan kung bakit kailangang iparating sa barangay ang reklamo ng babaeng yun. Ganun ba kabigat ang atraso ni Venus sa kanya dahil lang sa selos? Pero pwede nang ikaso kahit walang ebidensya. May tiwala siyang malalampasan ni Venus ang ibinibintang sa kanya. Samantala, muling sinabi ni Mariela pagkatapos ng gabing may sumunod sa kanya at hinabol siya ng anino na yun. Iniiwasan niyang umuwi sa kailaliman ng gabi, pero dahil sa customer niya na masyadong demanding sa oras, malaki naman ang ibinayad sa kanya. Kaya sulit naman ang pag-uwi niya ng ganung oras. May kadiliman na ang parte ng daan na kanyang nilalakaran. Nakaraan siya na takot at may panlalamig sa katawan. Bigla namang may sumulpot sa kanyang harapan at muntika na siyang mapasigaw. Ginabi ka na naman, Venus. Ano naman sa'yo, Lolo? Kayo nga malalim na ang gabi, pero nasa lansangan pa kayo. Bawal na ho sa senior ang gumagala kung saan-saan. Baka ho mapagtripan kayo. Huwag mo kong alalahanin. Dahil kakampi ko ang dilim. Pero sa kagaya mo, delikado. Mali ho kayo. Hindi delikado, Lolo. Sa dilim, nagkakapera ako. Hindi sa lahat ng panahon ay may pera sa dilim, Venus. Paano kung minsan sa gitna ng kadiliman, kamatayan at naghahabang sa'yo? Ano? Ano? Anong kamatayan? Hoy, umalis ka nga sa daraanan ko. Ang ganda ng gabi ko sisirain mo lang? Sandali lang. Ano na naman? Ay naku, Lolo. Siguro trip mo ko, no? Pera ka ba? Ay, pasensya na. Pero hindi ako pumapatol sa amoy lupang katulad mo. Oo. Trip kitang balaan. Balaan mo ko. O ay sige nga, sabihin mo, ano naman yun? Isa kang masamang ehemplo sa lipunan. Habang may oras pa, magbago ka. Kung hindi, malagim ang mangyayari sa'yo. Yata ka matanda ka ha? Oo. Sa susunod, huwag kang susunod sa akin. Ayoko na makita tong pagmumukha mo sa lugar na to. Baka nakakalimutan mo, pumapatol ako sa matanda. Baka mauna kang samain sa akin. Testing to, alis! Huwag Wiset! mong sabihing hindi kita pinalaan, Venus. Mag-iingat ka sa dilim. Sa dinadaanan mo. Wiset! Lakad takbo ang ginawa ni Venus, makalayo lamang sa matandang iyon. Hindi niya kilala, ngunit madalas niya itong nakikitang palaboy-laboy. Sinusundan pa siya ng tingin kapag nakakasalubong niya ito. Ngayon lang niya kinausap ito. Madilim ang lugar at baka kung ano gawin sa kanya nang hindi niya ito napapansin. Pero hindi niya gusto ang mga salitang lumalabas sa bibig ng matanda. Sa edad na iyon, may ganap ang manakot. Nakahinga ng maluwag ang babae nang makarating sa kanyang silid. Sanay na ang mga kasama niya sa bahay sa oras ng kanyang pag-uwi. Kailangan niya matulog na maaga. Dahil may customer siya kinabukasan. Nakatulog na ang babae nang may takot sa bahagi ng kanyang dibdib hanggang sa lunurin siya ng antoka. Ang mga salita ng matatanday nakatatak sa kanyang utak. Kinabukasan, maagang umalis si Mariela upang mamili ng mga kailangan sa bahay. Pero hapon na siya na makauwi dahil napakaraming pahabol na pinabibili si Venus. Kaya halos hindi na magkaandogaga siya sa pagbibitbit ng mga pinamili. Lenny! Halika dito! Andiyan ka lang pala Tulungan mo ako ipasok tong mga pinamili ko. Ma, mamaya na lang po kayo pumasok. Anong mamaya? Anong oras na Magluluto pa ako ng hapunan natin. Uuwi ng papa mo galing trabaho. Sabi po kasi ni Tita Venus, huwag raw muna akong papasok. At saka,
huwag magpapapasok ng kahit na sino sa loob. Bakit niyo sinabi yon? May bisita po kasi si Tita Venus. Bisita lang pala eh. Ayaw pang papasukin. Ay, kunin mo tong mga bit-bit ko. Tulungan mo ako magluto sa kusina. Halika. Ma, Kung may bisita ang Tita Venus mo, di tamang-tama. May binili akong merienda. Oh, akala ko ba may bisita ang Tita Venus mo? Wala namang tao dito sa sala. hindi naman po kasi dito sa sala. Doon po pinapasok ang bisita niya sa silid po ni Tita Venus. Ano? Sinong bisita ng Tito Venus mo? Lalaki o babae? Lalaki po. Nobyo po yata yung ni Tita. Honey po kasi ang tawagan nila sa isa't isa. Biglaan naman yata. Walang kinukwento ang Tita Venus mo na may boyfriend siya. At nasa silid sila? Lenny, kaya ka nandun sa labas dahil pinalabas ka ng Tita Venus mo at inutusan ka niyang magbantay para hindi makapasok kung sino man ang darating. Opo. Ano? Aalis na ako, Venus. Mariel, Alan? Sige na, Alan. Baka mamaya maghuramintada na naman yung asawa mo dito pa sa tapat ng bahay namin. hindi na yun mauulit. Sige, Ang sakit ng balakang ko. Grabe. Teka, ang bango ng niluto mo, Mariel, ah. Amoy na amoy ko sa loob ng aking silid. Pwede na ba tayong kumain? Anong ibig sabihin nun? Nasus, huwag ka na magtanong. Alam mo na kung anong ibig sabihin ng nakita mo eh. Siya naman itong sunod ng sunod sa akin. Anong magagawa ko? Alam mo naman, medyo kulang na tayo sa dilig. O, naghihintay na maambunan ng oras at pera. Asawa yun ni Karen. Hindi mo ba alam ang pinasok mo? Tanga naman yung babaeng yun eh. May patawag-tawag pa sa barangay. Siya ang nagreklamo. Pero siya naman ang hindi sumipot. Kaya sa susunod na magre-reklamo siya, hindi ko na rin siya sisiputin. Venus? Mabait si Alan. May problema silang ng asawa niya. Kaya hindi ko matanggihan. Anong ginawa niyo sa loob ng silid? Ano pa, di naglaro ng pusoy, nagtitigan. Mariel naman, ano bang gagawin ng lalaki at babae sa loob ng nakalak na kwarto? Ginawa mong bantay si Lenny sa labas? Ha? Kinutsaba mo ang isang minor de edad para pagbantayin sa ginagawa niyong kahalayan? Mariel, sorry na. Oo nga pala, kasalanan ko. Sorry na, huwag ka na magalit. Hindi na mauulit ang nangyari kanina, Venus. At wag na wag mong isasali ang anak ko sa kalokohan mo. Mariel naman. At alam mo, naalala kong sinabi ng asawa ni Alan nung araw na yon. Tama siya. At may karapatan siyang magreklamo. Dahil masama ang manira ng pamilya ng may pamilya. At yung ginagawa mo, sinisira mo ang relasyon nilang mag-asawa. Anong problema mo? Kung tatayo ka lang dyan, pwede ba? Umalis ka na? Dahil pambabasta sa customers ang ginagawa mo. Hindi ka ba marunong mapakiusapan? Ay, excuse me. Kailan naman tayo nag-usap? Sinong nakiusap? Venus! Ang pagpunta ko sa bahay ninyo, ang pagtawag ko sa'yo sa barangay, senyales yun na mensaheng gusto kong iparating sa'yo. Pero nakikipagkita ka pa rin sa asawa ko! May nangyayari sa inyo! Ay, yun pala yung paraan ng pakikipag-usap mo sa akin. Parang baryong taktika yung Karen. Sorry hindi ko gets. Pero madali naman akong kausap.
Pasensya na kung naapektuhan ka sa pagkikita namin ng asawa mo. O sige na, hindi na. Tuparin mo yung sinabi mo. Sandali. Ha? Ang sabi ko, hindi na. Sariling opinyon ko yun. Pero hindi ko alam sa asawa mo, ha? Bayan mo ang asawa ko! Kaya ko namang gawin yun. Hindi siya kawalan sa buhay ko. Pero itanong mo muna sa asawa mo. Kaya niya bang mawala ako sa buhay niya? Demonyo kang babae ka! Isa kang bayarang babae! Dahil sa mga katulad mo, kaya maraming pamilyang nasisira! Demonyo ka! Huwag kang ang sumigaw. Huwag mo akong ipahiya rito. So nahihiya ka? Isa kang bayaran ng asawa ko! Ano? Hindi, Mariel. Huwag kang maniwala sa kanya. Hindi ako bayarang babae. Sumusobra na yung babaeng yan eh. Sinisiraan niya ako dahil nagsiselo siya. Hoy, umalis ka nga babae ka. Hintayin mo ha. Kakasuhan kita sa paninirang puring ginagawa mo sa akin. Kakasuhan talaga kita. Umuwing wala sa orasa sina Venus at Mariela. Plano pa sana ni Venus na dalhin sa mall ang babae at ibili ito ng mga paboritong damit, pero sinira ni Karen ang lakad nila sa bahay. Pilit na iniiba ni Venus ang usapan, ngunit matalino si Mariela. Hindi niya ito mauuto katulad ng ginagawa niya sa anak nito. Subalit, may advantage si Venus na impluensyahan ng kanyang utaka sa klase ng kanyang trabaho. Bihasa siya magpaikot ng emosyon ng iba. Alam niyang ang susi ay hindi ang pagtanggi, kundi ang pagpapaniwala. Kaya pinanindigan niya kay Mariel ang una niyang sinabi. Nagkunwari siyang desidido na makasuhan si Karen sa mga kasinungalingan laban sa kanya. Ipinakita niya ang galit at ang pagka-victim, ang determinasyon, ipagtanggol ang sarili at bahagya ng nanginig ang paninindigan ni Mariela. Hindi mapakali si Venus. Sarap na sarap sana ang tulog niya pero bigla siyang naalimpungatan. Dala marahil ng gabing maalinsangan. Bumangon siya upang kumuha ng tubig sa kusina. Binuksan niya ang ref. Bigla siyang natigilan. Ramdam niyang may nakasunod na mga mata sa kanya. Ginising pa niya si Norlan. Lumingon siya sa likuran at kitang-kita niya ang isang hugis ng katawan ng isang babae. Natutukan ng maliwanag at mahabang bahagi ng mukha nito. Nakangiti ito at walang tinag sa pagkakatayo. Sino ka? Paano ka nakapasok sa bahay namin? Sino ka? Venus? Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Venus! Uminahon ka! Ako si Mariel! Mariel, ikaw ang nakatayo dyan kanina. Nakangiti ka. Tapos, nakatatakot ang itsura mo. Akala ko may ibang tao nakapasok sa bahay natin. Ikaw ba yun? Ano bang babaeng nakatayo kanina? Saan? Diyan sa pinto, dito sa may kusina. Nakasarado ang ilaw eh. Kaya hindi ko nakita ang buong mukha niya. Galing ako sa itaas. Narinig ko ang kaluskus mo paglabas ng silid mo. Bumaba ako para kumuha ng tubig. Narinig ko na bigla ka na lang nagsalitang mag-isa. Kaya agad kong binuksan ang ilaw. Ano? Mariel, huwag mo akong bibiruin ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Kung ganun, sino yung nakita ko? Ano yung nakita ko, Mariel? Hindi nga nagbibiro si Venus dahil nanginginig ito habang nagkukwento tungkol sa nangyari. Tiningnan ni Mariel ang pinto ng bahay. Kung naiwan itong bukas, ngunit mahigpit ang pagkalak nito. Maging ang bintana sa sala ay sarado lahat, maliban sa kurtinang nakahawi sa bintana na malapit sa sala. Pero imposibleng may makapasok dito, maliban na lang kung pusa o maliit na aso. Kinabukasan, ramdam pa ni Venus ang nangyari ng gabing yun.
Alam niya kung ano ang kanyang nakita. Ayon kay Mariel, naalimpungatan siya sa maaaring napagkamalang hugis sa tao ang kurtinang nakahawi sa bintana. Ngunit sariwa pa sa utak niya ang mga nakaiinsultong ngiti ng figurang iyon sa kanya. Una niyang pinanghinalaan si Mariel. Imposibleng nakarating agad ito sa kanyang kinaroroonan. Gayong nasa ikalawang palapag ng bahay ang silid nila. Ngunit hindi niya tiyak kung babae o lalaki ang nananakot sa kanya ng gabing iyon. Hindi mapanatag pero pinili ni Venus na lumabas ng bahay. May usapan sila ni Alan. Kahit hindi araw ng sahod ay dumidiskarte ang lalaki, magkapera lamang para may pambayad sa kanya. Samantala, nakabihis na si Alan ng oras na yun. Nakahanda na siyang magsuot ng sapatos nang lumapit sa kanya ang asawa. Lagi ka nalang umaalis kahit hindi oras ng trabaho. Sana naman bang lakad mo? Didiskarte ng pera. Ubus na naman ang budget natin dito sa bahay. Lagi tayong kinakapos ng pera. May pera ka pa sa bulsa, aalis ka. Baka pag uwi mo mamaya, ni piso wala nang laman ng bulsa mo. Gasino na lang to. Ni hindi na nga kayang pambili ng ulam eh. Ikaw ang bahala. Oh, baka kung ano na naman ang tumatakbo dyan sa utak mo. Wala akong ginagawang masama. Pagkakuha ko ng pera sa katrabaho ko, uuwi agad ako, okay? Hindi naman. May tiwala naman ako sa'yo, Alan. Iniiwasan ko na si Venus. Lumilihis na nga ako ng dinadaanan sa tuwing nakakasalubong ko siya. Hindi ko na siya kinakausap. Kaya wag mo nang guluhin ang isipan mo, okay? Sabi mo uuwi ka kagad? Sige na, Alan. Hihintayin kita. Sabay tayong kakain ng hapunan. Bibili na rin ako ng ulam natin. Kaya hintayin mo ako, ha? Oo, Alan. Mag-iingat ka. Ilang minuto pa mula nang lumabas ng bahay si Alan. Pumasok si Karen sa silid at nagpalit ng damit. Walang ekspresyon ang kanyang muka. Nagsuot ng tsinelas. Lumabas din ng bahay. Susundan nito ang asawa. Ilang beses na itong nangako at makailang beses na din niyang pinatawad. Wala na siyang tiwala dito. Gayunpaman, may asawa si Alan at gaano man kalaki ang ginagawang panluloko sa kanya, handa niya itong patawarin. Sana nga sa pagkakataon na yun, totoong nagbabago na ang kanyang asawa. Sa isang motel, bumaba si Venus. Dito ang usapan nila ni Alan. Ayaw sana niyang katagpuin ang lalaki dahil nanunugod ang asawa. Pero wala siyang customer ng gabi na yun. Pagtsatsagaan niya ang lalaki. Pumasok siya sa isa sa mga silid ng hotel. Umupo siya sa kama habang naghihintay. Maya-maya lang dumating na si Alan. Muling naglunoy sa panandaliang kasiyahan. Sa labas ng motel, nakatayo si Karen. Wala pa ring ekspresyon na mababasa sa kanyang mukha. Patay ang emosyon nito. Kitang-kita niya ang pagpasok ng asawa sa motel. Hindi niya na kailangan pang sundan para alamin kung sino ang naghihintay dito. Mahigit 5 beses niya nang nakitang labas-masok sa lugar na iyon sina Alan at Venus. Tumalikod na ito at naglakad pa uwi ng bahay. Samantala, papasok na sana sa kanto si Mariel. Nakita nitong naglalakad si Karen. Plano nitong iwasan ang babae, ngunit nakita niyang nakatingin ito sa kanya at huminto sa paglalakad. Ibig sabihin, nais nitong makausap siya. Sa pag-aalalang pati siya'y sisigawan ng babae. Kusa na siyang lumapit dito. Karen, Ang lakas ng loob mong lapitan ako. akala ko gusto mo kong kausapin. Malinis ang konsensya ko. Kaya ako na ang kusang lumapit sa'yo. Bakit mo hinayaang sirain ng bilas mo ang pagsasama namin ng asawa ko? Nang araw na yon, saka ko lang nalaman. Noong unang araw tayo nagkaharap, maniwala ka, hindi kita kilala.
Hindi ko alam na asawa mo si Alan. Naniniwala ako sa'yo. Yung mga binibintang mo tungkol kay Venus, sukdulan na yun. Pamilya ko si Venus. Hindi tamang pinagkakalat mo ang kasiraan tungkol sa kanya. Hindi pambibintang yon. Hindi ako nagsisinungaling. Ha? Isang babaeng bayaran si Venus. Hindi lang ang asawa ko nagbabayad ng kanyang katawan. Marami sila. Karamihan sa mga lalaking yun, taga rito lang sa lugar natin. Ano? Hindi mo alam? Bentang-benta sa'yo ang pinapakitang kainosentehan ng hipag mong byuda. Pwes, hindi sa akin. Kilala ko ang likaw ng kanyang bituka. May ebidensya ka. Mahirap paniwalaan kung wala kang mailalabas na patunay. Alam mo ba kung saan ako galing ngayon, ha, Mariel? Galing ako sa motel. Naroon ang asawa ko, kasama si Venus. Hindi ako marunong gumamit ng cellphone. Wala akong ebidensyang maipapakita sa'yo. Pero kung sasama ka sa akin, dalawa tayong pupunta sa motel para ikaw mismo ang makakita kung anong kababuyan ang ginagawa nilang dalawa. Diyos ko. Sinasabi mong iniiwasan na ni Venus si Alan? Naniwala ka? Venus? O paano ko sabihin ko sa'yo na pati ang asawa mo, isa rin sa nagbabayad sa ipag mo? Hindi totoo yan. Paniwalang paniwala ka talaga, no? Hindi mo nga ako kilala, Mariel. Pero ikaw, kilalang kilala ko. Isang butihing asawa ni Norlan. Isang dakilang ina ni Lenny. At magaling na tagapagtanggol ni Venus. Huwag mong sabihin yan. Kahit kailan, hindi ko alam kung anong ginagawa ni Venus. Isa siyang alahera at hindi siya isang bayaran. Kawawang Mariel. Walang kaalam-alam. Totoo ba ito? Nagsinungaling sa akin si Venus? May alam ba si Norlan? Niloloko nila ako? Hindi! Hindi! Wala sa sariling naglakad si Mariela, hindi nito namamalayan kung paano siyang nakarating sa kanilang bahay. Tiningnan lamang niya ang kanyang anak na nakaupo sa sala habang nanunood ng TV. Diretsyong pumasok sa kanyang kwarto. Maraming tanong ang naglalaro sa kanyang isipan. Maraming taon niya nang nakasama ang mga tao sa bahay. Naturingang pamilya. Posible ba na may traidurang nangyayari? Nanghina si Mariel, nais niya ng katahimikan. Noon lamang siya nakaramdam ng matinding pagod. Naisip niya ang lahat ng sakripisyong ginagawa niya para sa asawa. Pumikit si Mariel. Kinapa niya ang kanyang damdamin. Isa lang ang alam niya. Mahal niya si Norlan at hindi niya isusuko ang pagmamahal niya sa asawa. Walang kamalay-malay si Venus sa nangyayaring pag-uusap ni na Mariel at Karen gaya ng dati. Napunan ang tawag ng init ng kanyang katawan. Taas ang noong naglakad. Walang pakialam sa mga taong nakakikilala ng tunay niyang pagkatao. Nang biglang napahinto ang babae sa paglalakad. Dumating na, dumating na. Nandito ka na namang matanda ka? Huwag kang humarang sa daraanan ko. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Huwag mong sabihin hindi kita pinalaan, Venus. Huwag mo kong sisisihin sa kahihinatnan mo. Baliw kang matanda ka. Hindi mo ba talaga ako titigilan, ha? Hindi na ako natutuwa sa mga sinasabi mo. Lalong hindi ka nakatotowang babae. Ayaw mo talaga akong lubayan? Pwes, sa kulungan ng bagsak mo. Dumating na ang panghuhusga. Gumagalaw na ang anino ng kadiliman. Hinihintay na ang tamang oras. Sisingilin ka na sa kahalayang ginagawa mo. Baliw ka! Sira ulo kang matanda ka!
Kawawang nilalang. Binalaan mo na ngunit hindi marunong makinig. At ayaw pa rin magbago. Wala na ako magagawa pa. Tapos na ang aking misyon sa lugar na ito. Matatapos na, parang si Daimus din. Habang papalayo ang matanda sa bahaging lugar na madilim, may isang aninong gumagalaw. Nakapagtataka, hindi nito sinusundan ang nauna ng nagmamadaling umalis na babae, kundi sumusunod ito sa papalayong matanda. Tumatakbo si Venus pauwi. Inakala niyang susundan siya ng matanda nang bigla na lang siyang may nabangga. Venus! Anong tumatakbo ka? Anong ginagawa mo dito? Saan ka galing? Nakita mo ba yung matanda? Kilala mo yung matanda, Mariel? Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw ang galing sa labas. Bakit mo ako tinatanong? Ha? Pero nandito ka sa labas. Anong ginagawa mo dito? Nagising ako. Hindi nakalak ang pinto. Akala ko may tao dito sa labas. Papasok na ako sa loob nang bigla ka na lang sumulpot sa kung saan. Tumatakbo ka na parang walang nakakita. Kaya mo ako nabangga. Mariel, Ano? May humahabol na naman sa'yo. Eh bakit ka kasi umuuwi ng alanganing oras? Napagtitiripan ka tuloy dyan sa daan. Pumasok ka na nga sa loob. yung matanda. Hindi mo nakita yung matanda? Walang nakasunod na matanda sa'yo. Wala akong nakita, Venus. Sa bilis ng takbo mo, kung may matandang sumusunod sa'yo, eh di hindi ka nun kayang habulin hanggang dito. Pumasok na tayo sa loob. Baka masundan ako dito. Mabilis na nauna itong pumasok sa loob. Lihim na napangiti si Mariela. Mahirap talagang kalabanin ang konsensya. Hindi pa ito ang tamang panahon para kumprentahin ang hipag. Darating ang araw ng paghaharap at nakahanda na siya sa maaring kahihinatnan nito. Mula nang magkausap sila ni Karen, naging mabuting magkaibigan ang dalawa. Hindi man nag-uusap, ngunit sa tuwing nagkakasalubong, parehong nangungusap ang kanilang mga mata nang may pagkakaintindihan. Pumasok na rin ang babae upang matulog, pero nagising ito na parabang may kumakalabit sa kanya. Ama? Lenny, anak. Oh, bakit ka nandito? Bakit ka nagising? Gusto ko pong magbanyo. Baradong banyo natin dito sa itaas. Yung sa ibaba ang gamitin mo. Sige na, malaki ka na, kaya mo nang magbanyo mag-isa. Galing na po ako dun sa baba. May tao po sa banyo eh. Aba, wala ang papa mo dito sa tabi ko. Ang papa mo ang nasa banyo. Hintayin mo na lang lumabas. Kanina pa sila dun, Mama. Ihing-ihi na po ako. Sila? Sinong sila, Lenny? Si Papa po at si Tita Venus. Anak? Ihing-ihi na po talaga ako, Mama. Ang tagal po nila sa banyo eh. Anak, gamitin mo muna tong banyo, ha? Bababa lang si Mama. Huwag kang lalabas ng silid na to. Bumalik ka sa pagtulog pagkatapos mong magbanyo. Huwag kang susunod sa ibaba. Opo. Huminga ng malalim si Mariela. Hindi niya matanggap ang mga sinabi sa kanya ni Karen noon, pero alam niyang hindi nagsisinungaling ang babae. Walang nakapansin sa kanyang pananamlay nitong mga nakaraang araw. Walang nagtanong sa pagkakataong tulala siya at may malalim na iniisip. Wala ring naninibago sa kanya. Nang gustuin niyang magkulong sa kwarto kaysa maglinis sa buong bahay. Abala siya sa lihim na pagmamanman. Wala siyang nakitang pagbabago ni pagkakaiba. Masyadong maingat ang dalawa sa kanilang mga kilos. Samantala,
Nasa kainitan na sina Venus at Norlan, parehong naghahabol hininga sa init na nararamdaman sa isa't isa. Nang biglang bumukas ang pinto. Mga walang hiya! Mariel! Mariel? Paano niyo nagawa sa akin to? Mariel? Bakit? Lumayas kayo! Lumayas kayo sa harapan ko at sa pamamahay ko! Layas! Mariel, hayaan mo ko magpaliwanag. Kitang-kita kong kababuyan ninyong dalawa! May dapat pa ba akong maliwanagan? Mariel, nadala lang naman kami ng init ng katawan, pero wala kaming relasyon. Huwag kang magalit kay Norlan. Kagustuhan ko ang nangyari. Makinig ka sana, Mariel. Oo, nadala ako ng tukso. Kasalanan ko rin ang nangyari. Mahina ang kontrol ng katawan ko eh. Pero ayokong masira ang relasyon natin. Mahal kita at... Mariel, Ikaw ang bumaboy sa relasyon natin, Norlan. Huwag mong gawing dahilan ng kahinaan para sirain mong pagtitiwala ko sa'yo! Mariel, makinig ka. Kasalanan ko ang nangyari kanina. Pinasok ko sa banyo si Norlan. Wala namang nangyayari sa amin eh. Niyakap ko lang siya. Pilit ko lang hinahalikan pero wala talaga. Isa ka pa! Mariel! Isang alahera? Nagbibenta ng alahas? Napaniwala mo ako, Venus, dahil pamilya kita! Lahat ng mga tao dito sa lugar natin, alam nilang lahat kung anong binibenta mo! Alam nilang lahat, maliban sa akin, na ginagawa mong tanga ng mahabang panahon! Mariel! Mariel, patawarin mo ko. Ayoko magbago ang pagtingin mo sa akin. Pati anak Mariel! ko! Pati anak ko! Nakikitang kababuyan ninyo! Ginagamit mo ang anak ko sa mga kalayan mo, Hindi Venus! ko na inulit yun, Mariel. Mula nung pinagsabihan mo ko, sinunod ko naman yun eh. Mariel, Ngayon, sagutin niyo ang tanong ko. Ilang beses niyo kong trinaldor? Mariel. Mariel, Ilang beses kayong nagpakalunod sa kalibugan niya? 4, 5. Pero Mariel, Umalis kayo sa bahay ko! Layas! Walang nagawa ang dalawa nang malakas silang pinagtulakan ni Mariel palabas ng bahay. Parehong kulang ng saplot ng kanilang katawan dahil sa mga nakabibinging sigaw ni Mariel. Naglabasan ang mga karatig bahay. Agad na nag-osyoso at nakita nila ang itsura ng dalawa. Impit ang iyak ni Mariel, batid niyang narinig ng lahat ni Lenny pero hindi niya ipinapakita sa anak ang kanyang kahinaan. Sa isang iglap, pwede palang baguhin ng tadhana ang buhay ng isang tao at pwedeng mawala ang tiwala sa taong minamahal. Umakyat siya sa itaas, bumalik sa dating silidilang mag-asawa. Gising na nga si Lenny, nakaupo ito sa higaan habang nakatitig sa kanya, walang kibo. Naniyakap ang anak at yumakap din ito sa kanya. Kinabukasan, may hindi inaasahang bisita si Mariel. Binuksan niya ang pinto at pinapasok. Paano ka nanatili sa relasyon ninyo ni Alan? Kaging matagal mo na pala silang sinusundan. Makailang ulit mo na ba silang nahuli? Matagal na akong bumitaw sa relasyon namin ni Alan. Pero nagsasama pa rin kayo sa isang bubong? Naniniwala ako sa kasabihang ang pinag-isa ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Hindi ko alam na ganyang katibay ang loob mo. Niloloko ka na, pero binabaliwala mo. Akala ko ako lang ang tanga. May mas masahol na pala sa akin. Iba-iba tayo, Mariel. Sa ganyang paraan mo binawi ang iyong katangahan. Iba naman ang sakin. Ano? Lumuhod?
At manalangin? Isang araw, magbabago si Alan? Hindi kaya ng asawa ko magbago. Mahina siya sa tawag ng laman. Nandyan si Venus. Babayaran niya. Ganun pa rin. Walang mangyayaring pagbabago. Hindi ko kayang ginagawa mo. Sinaktan ako ni Norlan. Almost perfect ang relasyon namin bilang mag-asawa. Bonus ang magkaroon kami ng anak. Maswerte. Dahil may mabait na bilas. Palabas lang palang lahat. Magkaiba talaga tayo. Hindi ko mapapalaya si Alan. Pagmamayari ng pamilya ni Alan ang bahay. Tahimik kaming nabubuhay ni Alan hanggang sa dumating sa buhay niya si Venus. Nagpasensya lang ako nung una. Hanggang sa nasundan ng maraming beses. Ang tigas ng dalawa. At nagawa mo pang tumawa. Ganun naman talaga siguro ang buhay. Talo ng mga makakating babae ang mga inosenteng may bahay na gaya natin. Ha? Wala tayong magagawa. Parehong mahihina ang mga asawa natin. Good luck na lang sa atin. Sinundan ng tingin ni Mariel ang papalayong babae. Nagtataka siya sa kilos at pananalita nito. Gayong saksi siya kung gaano ito kagalit kay Venus. Inakala niyang naghiwalay na ang dalawa, ngunit nalaman niyang pinalagpas lamang ni Karen ang panluloko sa kanya ni Alan at ni Venus. Napakabilis ng mga pangyayari. Maayos ang relasyon nila Mariel. Sinisi ni Norlan ang sarili. Lihim niyang ipinangako sa kanyang sarili na hindi na mauulit pa ang kasalanang ginawa niya sa kanyang asawa. Pero mapusok si Venus kahit alam ni Norlan na bayaran ito kung sino-sinong lalaking umaangkin sa katawan nito, pero mahina ang loob niya na tanggihan ang babae. Ito naman ang naging reaksyon ni Venus sa ginagawang pagpalayas ni Mariel sa kanila sa bahay. May karapatan siya sa bahay na iyon dahil kasal sila ng yumaong asawa. Hindi siya dapat umalis. Anong ginagawa mo rito? Nasirang pagsasama namin ni Mariel. Huwag na tayo magkita pa, Venus. Umalis ka na. Hindi ko rin naman gusto na may mangyari pa sa ating muli, Norlan. Pareho tayong nagsisi sa nangyari. Sa ngayon, hindi pa tayo mapapatawad ni Mariel. Pero hindi tayo dapat umalis sa bahay na yun. May karapatan ako sa bahay na yun. Alam mo ba ang sinasabi mo, ha? Venus? Kasal kami ng kapatid mo. At ikaw, basta mo nalang bibitawan ang karapatan mo sa bahay na yon. Babalik ako sa bahay na yon. Bahay na tinitira natin. Ipinamana yun ng mga magulang ni Mariel sa kanya. Hindi yun sakop ng property namin bilang mag-asawa. Pagmamay-ari yun ni Mariel. Kaya kayo, nakitira lamang kayo sa bahay niyon. Dahil nakiusap ang kapatid ko kay Mariel na doon muna titira dahil hindi niya kayang mangupahan. Ano? At hanggang magkaanak kayo, nawala ng trabaho ang kapatid ko. Alam mo ba kung sino ang sumusustento sa inyo? Si Mariel yun. Hindi yun galing sa sahod ko, Venus. Sa savings ni Mariel sa bangko na minana niya sa kanyang mga magulang. Tapos ang masama, pinagsaksihan ko ang asawa ko. Napakahina ako! Pero tumanggi ng lola ko na alagaan ng anak ko, Norlan. Nalaman na ni Lola ang klase ng trabaho ko. Galit sila sa akin. Isinauli na nila sa akin ang anak ko. Saan na kami titira? Norlan, paano kung magkaedad ako? Paano kung hindi ko na kayang ibilid ang katawan ko sa mga lalaki? Paano kung wala nang magpabook sa akin? Norlan, mahal ka ni Mariel. Mabuting kanyang kalooban. Mapapatawad ka niya.
Oo, tama ka. Napakabuti ng aking asawa. At mahal na mahal niya ako, Venus. Pero ang sarili ko hindi ko kayang patawarin. Habang buhay kong pagsisisihan ang ginawa ko sa asawa ko. Sa aming mga anak. Hindi pwede. Pupuntahan ko si Mariel. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Kung kailangan lumuhod ako, gagawin ko. Mapatawad niya lang ako at patirahin sa bahay na yon. Kami ng anak ko. Tumigil ka! Tumigil ka! Norlan! Huwag mo nang dagdagan ang galit ng asawa ko, Venus! Layuan mo ang asawa ko kung ayaw mong managot sa akin! Paano kami ng anak ko, Norlan? Ha? Alam ko na. Kapatid mo ang asawa ko, di ba, Norlan? Kung hindi ka mapapatawad ni Mariel, pamangkin mo naman ang anak ko, di ba? Tayo na lang magsama. Magtulungan tayo. Bubuo tayo ng sarili nating pamilya. Magsama na lang tayo. Ano? Sabay tayong magbagong buhay, Norlan. Sige na, magsama na lang tayo. No. Nababaliw ka na. Lumayo ka sa akin. Pinagsisisihan ko ng kasalanan ko na mag-isa. Nandidiri ako sa'yo. Kaya umalis ka sa harapan ko. Nantitiri ka? Oo! Ayos ah. Kagabi lang, hayok na hayok ka. Nalamuttakan ng buo kong katawan. Gigil na gigil kang angkinin ako. Ipokrito! Tama lang na hindi ka patawarin ng asawa mo. Mahina ka. Mahina ka! Bagsak na napaupo si Norlan. Sampal ng katotohanan ang sinabi ni Venus pero hinding-hindi siya muling magiging mahina. Matagal bago siya mapatawad ni Mariel. Hindi siya mapapagod sa paghingi ng tawad dito. Gagawin niya ang lahat, matanggap lamang siya ng kanyang mag-iina. Samantala, si Venus naman, hindi alam kung saan napunta. Isa lang ang naisip nitong lapitan. Ingat na pinadalhan niya ng minsay ang lalaki. Sa dating lugar, hiniling niyang doon sila magtagpo. Venus? Alan, salamat at nandito ka. Miss na kita sa obra. Venus, sandali lang. Alan, Sumaglit lang ako rito. Tumakas lang ako sandali sa trabaho ko. huwag ka nang umalis. Dito ka lang. Kailangan kita. Pero Venus, wala pa akong perang pambayad sa'yo. At masyado na rin mahigpit ang asawa ko sa sahod ko. Kasalanan ko rin kasi. Ilang taon ko nang pinaglilihiman si Karen. Darating ang araw, hihiwalayan ka niya. Wala ka rin ibang mapupuntahan kundi sa akin. Venus, ang totoo, plano ko nang kausapin ka. Nakukonsensya na ako. Gusto ko nang tigilan ng pakikipagkita sa'yo. Hindi, Alan. Dapat nga magsama na tayo ng tuluyan eh. Ayos lang kung hindi mo ihiwalayan si Karen. Asawa mo siya. Okay lang naman sa akin. Nagawin mo akong kirida. Okay Hindi lang pwede, yun. Venus. Hindi pwede. Para ko na rin ipinagpatuloy ang panluloko ko sa asawa ko. Palalakihin ko pa ang kasalanan ko. Hindi. Eh paano ako? Pabubuhay ka ba nang wala ako? Hindi, Alan, di ba? Hindi ka Venus. mabubuhay nang wala ako. Aalagaan kita. Paliligayahin kita araw-araw. Ako nang bahala sa'yo araw-araw. Ano ba talagang gusto mo, Venus? Pinili mo ang asawa mo kahit hindi ka na niya mapaligaya sa kama. Kung ganun, piliin mo rin ako para may magpaligaya sa'yo. Simple lang naman ang gusto ko, di ba? Kaya pumayag ka na, Alan. Kailangan kita. Pumayag ka na. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko, Venus? Gusto ko nang tigilan to habang kaya pa akong patawarin ng asawa ko. Kailangan ko na magbago. Hindi ako papayag! Hindi mo ako pwedeng bitawan! Kahit hindi sapat ang pera mo, okay lang. Pagbibigyan kita, pinapaligaya kita, pumapayag ako na gawing parausan. Tapos ngayon, bibitaw ka? Huwag mo akong niloloko, Alan! Hindi ako papayag! Hindi ako papayag! Ano yan? Alan! Alan! Sino yan? Ang haba ng kanyang buhok. Nakatakip sa mukha niya. Ang haba ng kuko niya.
Anong demonyo ka? Lumabas ka sa silid na to! Venus! Papalagot na siya sa'yo! Alan, huwag mo kang iwan! Alan! Si Tandang Lucio! Dumating na! Dumating na! Naririnig ko ang boses niya. Tulong! Tulungan niyo ako! Nandito ako! Lola! Tulong! Binigyan ka ng babala, pero hindi ka nakinig. Dumating na. Oras na. Sino ka? Narinig kong sinabi ng matanda sa akin. Sino ka? Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Maraming tao ang nakarinig ng nakakikilabot na sigaw, ngunit walang nangahas na lumapit at mag-osyoso. Pagkatapos ng huling sigaw ay katahimikan na ang namayani. Siya namang pagdating ng mga pulis at ambulansya, saka lang nagsipagtakbuhan ang mga taong naroon patungo sa lugar na pinangyarihan, ngunit pinigilan na sila ng mga naka-uniforming otoridad. Agad na pinasuri ang mga CCTV sa paligid ng hotel, partikular na sa silid kung saan nangyari ang krimen. Maliban sa unang babaeng pumasok sa silid, nakita din sa CCTV ang pagdating ni Alan, ngunit maliban doon, wala nang ibang taong nakitang pumasok sa kwarto, kundi ang nagmamadaling lumabas na si Alan palayo sa lugar. Agad na gumawa ng aksyon ang mga alagad ng batas. Hinuli si Alan. Sa matinding krimeng ginawa nito, natagpuan ang bangkay ni Venus. Halos hindi makilala ang mukha nito. Sinasabing hindi tao ang pumaslang sa babae, kundi isang halimaw. Malalim na ang gabi. Muling naghintay si Lucio sa gitna ng daan. Hindi na si Venus ang kanyang inaabangan, kundi ang anak na lagi niyang sinusubaybayan. Tatay, nandito na po ako. Sigurado ka na ba, anak? Sasama ka sa akin sa pag-uwi. Opo, wala na pong dahilan para manatili ako dito. Paano yung kaibigan mo? Wala na siyang ibang makakausap maliban sa'yo. Mahina lang siyang tingnan. Pero malakas ang kanilang loob na harapin ang mga darating pang problema sa buhay nilang mag-ina. Ngayon ko lang narinig ang iyong boses na wala ng galit. Tapos na po, Lolo. Nabigyan na ng katarungan ng paghihiwalay ng mag-asawa. Ang pagkasira ng pamilya. Natuldo ka na ang lahat. Kung ganun, tama ka. Panahon na para bumalik sa ating sinilangan. Tiyak na magbubunyi, sasaya ang buong angkan sa iyong pagbabalik. Nakahanda na akong harapin ang obligasyon na iaatang niyo sa akin. Handa na ako, Tatay. Hawak ni Lucio ang kamay ng anak. Mahigit 10 taon itong nawala. Iniwan ang lugar ng mga aswang upang sumama kay Alan. Iginalang nila ang desisyon nito. Ngunit hindi nakatiis si Lucio. Sinundan nito ang anak sa syudad at lihim na binabantayan. Sa una ay masaya ang pagsasama ng mag-asawa hanggang isang gabi nakita niya ang anak na lumabas ng kanilang bahay. Sinusundan ang isang babae sa isang lugar kung saan sa tagpuan nito ni Alan. Doon nalaman ni Lucio ang tungkol sa ginagawang kataksilan nito sa anak. Natutong lumantad. Sa kasinagan ng araw, nakihalubilo sa mga tao sa lugar na iyon. Matyagang inaabangan at binabalaan si Venus sa kasalanan nitong ginagawa
na manira ng relasyon ng may relasyon, ngunit matigas ang bayarang babae. Ang palusot lamang ni Karen sa Maynila ay hindi para mamuksa ng tao at pairalin ang kapangyarihang itim, kundi ang mabuhay ng normal. Ngunit sadyang may mga katulad ni Venus. Ididiin ka sa matinding galit. Tinulungan siya ng ama na bigyan ng babala si Venus, ngunit maging ang matanda ay sumuko. Kaya ginawa niya kung ano ang nararapat. Sa mata ng Diyos, mali ang kanyang ginawang pagpataw ng kaparusahan sa isang taong nagkasala. Tanging ang Diyos lang ang nakaaalam ng lahat. Samantala, hiniling niyang makalimot at matutong magpatawad ang kanyang bagong mabuting kaibigang si Mariel. At isang araw, Mama! Mama! Eto na ako. Oh, ready ka na ba? Gumawa ka na ba ng listahan ng mga bibilihin mo? Opo. Let's go! Ha? Norlan? Aalis kayo. Opo, Papa. Birthday gift po sa akin ni Mama. Ibibili niyo po ako ng mga bagong damit at sapatos. Pati na po ng mga gamit sa school. Oo anak. Happy birthday. Pero pwede ba akong sumama sa inyo? Mariel, I miss you so much. Norlan? Miss na miss ka na rin po ni Mama, Papa. Kagabi nga, nakatingin lang siya sa labas ng gate. Baka daw dumating ka. Hinihintay ka po ni Mama. Ang daldal mo, bata ka. Mariel, hindi ako mangangako ng kahit na ano. Huling pagkakataon lang ang iingin ko sa'yo. Hindi ko sisirain ang tiwala mo sa akin. Lenny, anak, gusto mo ba isama natin ang papa mo? Opo, gusto ko po. Gusto ko nga, dito na ulit uuwi si Papa. Kasama po natin, Mama. Salamat anak. Mariel, maaari ba? Kung yun ang ikakaligaya ng anak natin, siyang masusunod, Norlan. Papa! Salamat sa Diyos. Mariel, salamat.